Tinutugis na mga salarin na tumangay sa motorsiklo ng isang rider sa Marikina City. Ang biktima hindi nakapalag matapos tutukan ng baril. Saksi, si EJ Gomez. Napahinto ang isang rider nang harangin siya ng dalawang motorsiklo sa harap ng isang paaralan. Bumaba ang dalawang angkas habang ang isa sa mga rider na nangharang tinutukan ng baril ang lalaking nakaputi. Di nakapalag ang biktima at napaluhod na lang sa bangketa habang tinatangay ang kanyang motorsiklo. Ang krimen nangyari sa Santissimo Street sa Barangay Santo Niño, Marikina, madaling araw noong Lunes. Ayon sa saksi, akala niya noong una ay magkakasama ang mga sakay ng tatlong motorsiklo. Ginitgit aniya ng 4 na lalaki ang solo rider at akala niya ay magsusuntukan lang. Sisitahin ko sana, kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok doon sa tapos dumapa na lang yung biktima. Pagkadapa, sumakay na yung isa doon sa motor niya, doon tumakbo na sila agad. Mabilis daw ang pangyayari kaya wala na rin nagawa ang biktima. Giling na lang siya, parang tinanggap na lang niya, wala na rin siyang nagawa. Kahit nga ako nung nakita ko, nangangatog ako. Di raw namukhaan ng saksi ang mga sospek dahil sa suot nilang helmet. Ayon sa opisyal ng barangay, nireport nila sa pulisya ang insidente at nagsagawa ng backtracking. Yung unang CCTV nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya. Tapos pagkatapos nun, tumakbo na rito yung naagawan ng motor. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng biktima. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga salarin. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Kinontra ng ilang senador na minorya ang alegasyon ng ilang taga-mayorya na hindi umano sila kinumusta noong sumiklab ang gulo sa Senado nitong May 13. Isa pong source ng GMA News ang nagbigay ng patunay na kinamusta nga ng mga taga-minorya ang mga nasa Senado noong gabing yon. Saksi, si Ian Cruz. Tila may parehong hugot sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo 13. Wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. Pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Agad niyang iwinasto kahapon ni Senador Win Gatchalian nang makausap niya si Senadora Cayetano sa plenaryo. Sa screen grab na ibinigay sa amin ng isang taga-senado na hindi namin eksaktong ipapakita alinsunod sa data privacy law, kinumusta ang mga taga-mayorya ng mga senador mula sa minorya sa kanilang chat group. Ito rin ang ikinuwento ni Senador Erwin Tulfo. Nangyari ang barilan bandang alas 7:45 ng gabi. Naging aktibo ang chat group nang mag-message si Majority Senator Camille Villar. Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, 9:56, nag-text na po si, I think, si Senator Miggs, si Senator Sherwin, Keep Safe, si Senator Bam. Ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Kasi po, papunta po ako ng Baclaran. 4 po kami ang nangumusta po sa kanila. Kasi nabalitaan na po na kumalat na po sa social media tapos mga nag-live po sila. Ani Tulfo, baka hindi lang napansin ni Senadora Cayetano ang mga mensahe nila. Dahil sa commotion or sa sobrang takot po, hindi. At wala rin po siguro nagsabi sa kanya. Si Senador Risa Ontiveros, naguluhan umano nung gabing iyon dahil wala siyang kaalam-alam habang biyaheng Bacolod para sa isang aktibidad. Kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga information na we're okay, we're safe, merong ding the Senate is being attacked, pero meron ding galing din sa kanila na maagang pagsabi na fireworks lang ito. And then, yung iba sa mga kasama namin sa Senado ay nagla-livestream din naman. May mga photos na lumabas nung gabing ding iyon ng mukhang payapa namang
pag-upo, pagkain, pag-uusap nila. Partikular niyang pinalagan ang malisyosong mga pahaging sa minorya. Lumabas nga yung napaka-unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. Pumalag din si Minority Senator Ping Lacson sa mga alegasyon laban sa kanila. Paano anya nila kukumustahin ang mga masasaya nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live pa para pagbintangan lamang anya ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. Wala pang bagong pahayag si Senadora Pia Cayetano ukol sa mga naging pahayag ngayong araw ng ilang minority senators. Ang PNP na isumite na sa DOJ ang mga hawak nilang ebidensya kaugnay sa nangyari sa Senado noong May 13. Pinanindigan nila ang nakalat na ebidensya. Kasunod ng pahayag ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mama Plasca na spliced o kinatay ang video para tumugma sa naratibong hindi inatake ang Senado. Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Natagpo ang patay sa abandonadong kotse ang magkaibigang 7 taong gulang sa Naga City sa Cebu. Agad inilibing ang mga biktima pero gustong ipahukay ng kanilang pamilya ang mga labi para ipa-autopsy. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Makulit at masigla, ganyan maalala ng kanilang pamilya ang mag-best friend at magkapitbahay na sina Remart Cunag at Jeff Cian Abiliar, kapwa 7 taong gulang. Naglalaro pa ang magkaibigan sa videong ito. Pero yan na pala ang huling beses na mabibidyohan sila ng kanilang pamilya ng buhay. Natagpuan ang dalawa na wala ng buhay sa abandonadong kotse sa parking area ng Barangay Tuyan, Naga City, Cebu. Nasa 1 kilometro ang layo nito sa tinitirhan ng mga biktima. Hapon ng May 17, huling nakitang buhay ang mga bata. Nang hindi makauwi, ay agad silang hinanap ng kanilang pamilya. Sa tulong ng CCTV, napag-alamang pumasok ang mga bata sa parking area alas 2 ng hapon noong linggo. Base sa among investigation, sir, nagdula na sila, sir, ni sulod dito, sir. Kay namay nakita na to nga sa CCTV, sir, nga ni kuan gyud sila ni Agi ba mo ang posible ato ni sulod sila din nalak nila ang sakyanan. Pasado 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, natagpuan ang labi ng 2 bata, isa sa driver's seat at isa sa back seat. Dahil naagnas na ang mga bangkay, agad silang inilibing. Sa inisyal na investigasyon, walang indikasyon ng foul play, pero hindi kumbinsido ang pamilya. Nananawagan silang hukayin ang mga labi para isailalim sa autopsy. Nga mo siya ipa-autopsy. Pero may balaan ba nga, wa ba siya gikuan, wa ba siya gikulata. Magduda ko kay, nagkadugo man niya, ang mga dalikamot na samad. Aminado ang pamilya ng mga biktima na sa bilis ng pangyayari, hindi sila nakatanggi nang sabihang agad ilibing ang mga anak. Gusto rin ng pamilya na mabasbasan ang labi ng mga nasawi at mapaglamayan sila. Kaya ka ito pagkatabuan pa niya, sir, bro. Last lang yun dito niya, pag-ingon ako nga, ma, I love you, ma. Ma, kiss ko, bim. Ito last lang din niya, pagkuhan ako, dahil lambing din. Ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ibinasura ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang pagkumpirma sa mga reklamo laban sa kanya. Kaugnay po ito ng kinakaharap ni Duterte ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong giyera kontra droga at umano'y mga extrajudicial killing. Nakadetini pa rin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands at ayon sa ICC Registry, pinaigting ang pag-monitor kay Duterte para matiyak ang kanyang kalusugan at kaligtasan sa piitan. Pahiro ito ng medical officer ng detention center dahil sa mas mataas na panganib na matumba ang dating Pangulo bunsod ng kanyang edad at mga karamdaman. Minsan na raw kasing nawala ng balanse si Duterte na agad anilang tinulungan at sinuri ang kalagayan. Wala namang naitalang kaparehong insidente sa nakalipas na 30 araw.
Anim na opisyal ng DPWH Davao Occidental at 8 kumpanyang kontratista sinampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa mga ghost farm to Market Road. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 94 million pesos ang halaga ng 7 farm to market road sa Davao Occidental na hinarap ng kagawaran pero di natagpuan sa kanilang ininspeksyon noong Oktubre noong nakaraang taon. Peke rin umano mga prinisan ng dokumento sa DA dahil bayad ang kontrata pero wala ang mga kalsada. Reklamong graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang isinampa laban sa 6 na opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Kasama ring inireklamo ang 8 construction company na kinontrata para sa mga proyekto. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga inireklamo. Caloocan, 3rd District Congressman Dina Sistio, isang DPWH District Engineer at 6 na kontratista sinampahan din ng reklamo dahil sa umano'y maanumalyang mga proyekto. Reklamong graft, malversation at falsification of public documents ang isinampa ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo laban kina Sistio. Para raw yan sa halos 80 milyong pisong halaga ng umano'y maanumalyang mga proyekto sa lungsod, kabilang umano'y ghost flood control projects, road construction at daycare center. Git naman ni Asistio na pamumulitika lamang ang mga isyu na ipinukol sa kanya. Itinanggi rin niyang may ghost project sa kanyang distrito. Hinihintay rin anya nila ang kopya ng reklamo para masagot ito ng maayos. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.